ako'y tumigis, dalay kaligtasan, nagkamtan namin ang buhay na Thank you, Lord. walang hanggan. Hallelujah. O Panginoon, hallelujah. Purihin ka sa umagang ito. Amin ka nilulawalhati, pinapasalamatan, at patuloy na itinataas. At ngayon, sa araw nito, muli, Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami. Kami po'y nagkatipon at nagkaloon muli, Panginoon Diyos, ng pribilehiyo makapakinig ng iyong salita, maranasan ang iyong presensya, at katagpuin ka muli, Panginoon Diyos, sa aming bahay sambahan. Panginoon, tunay nga po, maraming salamat po sa iyong pag-ibig na di mapapantayan. Noon, ngayon, magpakailanman, alam namin, Ikaw ay Diyos na di nagbabago. At sa umagang ito, hiling namin, Panginoon Diyos, muli kami na pagpalain, katulad na nasambit na ng aming kapatid Barchad. Nanawa, Panginoon Diyos, maging pagpapala sa amin ang araw na ito. O Panginoon, sa aming pag-Bible study, gabayan mo po kami at nawa, hallelujah, sa umagang ito, maisang tabi anuman ng mga bagay na tinataglahin ng aming mga puso. Kung meron man kami, Panginoon Diyos, na dapat nataglayin sa umagang ito, ay ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. O Diyos, purihin ka, sambahin ka. Ito'y aming samot dalangin sa iyong banal at matamis na pangalan lamang po, aming Panginoon Kristo. Amen. 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 Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po muli, mga mahal kapatid. At tunay nga po na ang pag-ibig ng Diyos ay di mapapantayan. Amen. Na sa kabila po na alam natin na marami tayong mga kahinaan, mga pagkukulang sa Panginoon. And yet, kapag nakakapakinggan natin ang salita ng Diyos, nababasa ang Kanya mga salita, mga kapatid, alam natin na ito'y pag-ibig ng Panginoon, mas nararanasan natin yung biyaya sa ating mga buhay. Amen? Na kung titignan nyo, pag-ibig ng Diyos, di mapapantayan, na kung titignan nyo sa kahapon po ay nagkaroon ng Valentine's Day, at masasabi ko na ang Valentine's Day ay sineselebrate buong mundo. Pero alam nyo po ba na mga kapatid, hindi lamang po tayo nakapaloob lamang doon sa araw ng February 14 na tayo'y iibig. Na dapat bilang isang Kristiyano, mga kapatid, bilang mananampalataya, tayo po ay sabi sa banal na kasulatan, ang mga lalaki, ang mga asawang lalaki ay huwag maging mapait sa kanilang mga asawang babae. At ang mga babae naman ay magkaroon ng paggalang, ibigay ang paggalang sa kanilang asawang lalaki upang rin naman yun rin naman ay pagsunod sa salita ng Panginoon. At minsan ay nakakaligtaan ito ng tao at iniisip na magiging sweet lamang pag February 14. Nawa ay wala dito mga mananampalataya o mga kabataan na nagoyo ng Valentine's Day at damang-dama yung pag-ibig. Nawa, mga kapatid, ay tingnan natin ito na kung titingnan nyo po yung history ng Valentine's Day, ito po ay Romano, pagano na kaugalian na ito po ay patungkol sa agriculture at fertility. At nakakalungkot dahil sa mga ibang lugar, nakita ko dito sa Pilipinas, mayroong mga news report
na halimbawa nung doon sa parang na, kung di ako nagkakamali mga kapatid, sa Aklan, yung SK, yung project ng SK na Sangguniang Kabataan mga kapatid ay contraceptive free dahil Valentine's Day. At ito ay tinitingnan natin na maling mga bagay mga kapatid. Kung meron man tayo na bubulay-bulayin, didili-dilihin na pag-ibig, ito yung pag-ibig ng Diyos na di mapapantayan na ibinigay niya sa atin. Sabi po sa awitin, maski man yung kanyang buhay ay ibinigay para sa atin, para tayo'y maligtas. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At sa hindi pa pagpapakalaon, mga kapatid, nais ko na mangusap sa inyo sa paksa na pamagatan natin para masundan po natin ang ating tatalakayin. At dito tayo magpo-focus mga kapatid ay sa paksa na trusting God's Word. Na alam ko na itong paksang ito, itong title na ito ay hindi na ito bago sa atin. At palagi tayong meron nababasa na patungkol sa pagtitiwala sa Panginoon. Ngunit nais ko na mas higit po tayo sa umagang ito mga kapatid, na mas maintindihan at maunawaan natin ang patungkol sa pagtitiwala sa salita ng Diyos. At tumungo po tayo sa Luke chapter 8, verse 40 up to 56 at mahaba po ang ating babasahin. Nawa po ay masundan natin. Babasahin ko sa Tagalog. Sa Luke chapter 8, verse 40 to 56. Ito po ay ng panahon ng Panginoon na may lumapit sa kanya na lalaki at ang pangalan ay si Jairo. At lumapit siya sa Panginoon dahil yung anak niyang babae na kaisa-isa, unika iha na anak, mga kapatid, ay may sakit at naghihingalo. At ating pong basahin mga kapatid at inyo na lamang sundan. Sabi dito, Luke chapter 8 verse 40, at sa pagbalik ni Jesus ay sinalubong siyang may galak ng karamihan sapagkat hinihintay siya nilang lahat. Amen. Nawa mga kapatid ay makita natin na sa ating panahon tayo po ay naghihintay yung mga tao sa panahon ng ating Panginoon noon na pumunta siya sa kabilang ibayo ng dagat at sa pagkanyang pagbalik naroon nagkakasiyahan yung mga tao na sinasalubong siyang may galak at hinihintay siya ng lahat. At nawa sa panahon natin meron dito mga mananampalataya at tayo mga mananampalataya ay ganito yung kalagayan natin na mayroong kasiyahan, may galak na naghihintay po sa ating Panginoon. At sa pagpapatuloy, at narito, lumapit ang isang lalaking nagngangalang Jairo. At siya ay isang pinuno sa sinagoga. At siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at ipinamanhik sa kaniya na pumasok sa kanyang bahay. Sapagkat siya ay may isang bugtong na anak na babae na may 12 taong gulang at siya ay naghihingalo. Datapwat samantalang siya ay lumalakad ay siniksik siya ng karamihan. At isang babae na may 12 taon nang inaagasan na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay at sino may walang makapagpagaling sa kaniya ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang lalayan ng kanyang damit at pagdakay na ampat ang kanyang agas. At sinabi ni Jesus, sino ang humipo sa akin? At nang tumatanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro at ng mga kasamahan niya, Guro, iniimpit ka at sinisiksik ka ng karamihan. Datapwat sinabi ni Jesus, may humipo sa akin. Sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin at nang makita ng babae na siya hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal at nagpatira pa sa harapan niya na isinasaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya ay hinipo niya. At kung paanong gumaling siya kapag daka. At sinabi niya sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaong kang payapa. Samantalang nagsasalita pa siya, ay dumating ang isa
na mula sa bahay ng pinuno sa sinagoga. Kung titignan nyo mga kapatid, meron tagpo na habang naglalakad na ang Panginoon papunta sa bahay ni Jairo, mga kapatid, ay sinisiksik siya ng mga tao at naranasan muna yun, mayroon humipo sa laylayan ng damit ng ating Panginoon. At pagkatapos noon, mga kapatid, na pag-uusap niya sa babae at sinabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, ay meron dumating galing sa bahay ng pinuno sa sinagoga na si Jairo na nagsasabi, patay na ang anak mong babae, huwag mong bagabagin ang guro. Datapwat na marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kaniya, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang at siya'y gagaling. Amen. At nang dumating siya sa bahay ay hindi niya ipinahintulot na pumasok sa kaniya na kasama niya ang sinumang tao, maliban na kay Pedro at kay Juan at kay Santiago at ang ama ng dalaga at ang ina nito. At tumatangis ang lahat at pinananambitan ang dalaga. Datapwat sinabi niya, huwag kayong magsitangis sapagkat siya ay hindi patay, kundi natutulog. At tinawanan nila siya na nililibak, na napag-aalamang siya ay patay na. Datapwat tiningnan niya sa kamay, katinawag na sinasabi, dalaga, magbangon ka. At nagbalik ang kanyang espiritu at siya ay nagbangon pagdaka at kanyang ipinag-utos na siya ay bigyan ng pagkain at nagtaka ang kaniyang mga magulang. Datapwat ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kanyang ginawa. At Diyos po ang magpala sa ating teksto na binasa, mga kapatid. Sabihin po natin, Amen. At kayo po ay malaya na po makakaupo, mga mahal na kapatid. Hallelujah. At nabasa natin yung tungkol sa buhay ng babaeng inaagasan, mga kapatid. Maging man si Jairo. At titingnan ninyo, mga kapatid, na sinabi ng ating Panginoon na habang naglalakad na sila papunta doon sa bahay, ay meron isang tao na nagtumatakbo na wag mo nang istorbohin ang Panginoon. Wag mo nang bagabagin pagkat ang bata ay patay na. Ngunit sabi ng Panginoon, manampalataya ka lamang at siya'y gagaling. At ano kaya sa tingin nyo ang ginawa ni Jairo? Katulad po ng ating paksa na pag-uusapan ngayon sa umagang ito ay trusting God's Word. At makikita natin na nabasa natin na yung anak ni Jairo ay pinagaling ng Panginoon na bagamat ito'y patay na, ay nagbalik ang espiritu dahil po sa pananampalataya at pagtitiwala ni Jairo sa sinabi ng Panginoon sa kanyang pangako. Amen. At sa umagang ito, mga kapatid, ay nais ko na bago man tayo lumaon pa sa iba pa mga pag-uusapan natin sa umagang ito, nais ko na tumungo muna tayo patungkol sa attitude, mga kapatid. Na alam nyo po, kung kayo po ay nagbabasa sa mga mensahe ng ating propeta, at makikita nyo habang sa mga mensahe ay pagkatapos ng kanyang pangangaral, ay merong prayer line. At doon sa prayer line na yon, bago pa man yon magka-prayer line, ay meron nang binibigay na mga numero, mga number, para pasunod-sunod at nasa kaayusan, mga kapatid, na magkaroon ng kaayusan. At sinabi ng ating propeta sa isang pangangaral niya na kung kayo po ay malimit po na nagbabasa, ay meron kayong mababasa na pagkatapos ay hindi pa pinuputol yung pangangaral at meron pa mga ginagawa na ang propeta na pagpapagaling. At minsan ay mababasa natin, ikaw, sister, ganito ang iyong kalagayan. Pumunta ka rito, hindi tayo magkakilala, pero
ganito ang iyong pangangailangan nakita ng Panginoon. At ikaw naman nga, brother, ganito ang iyong sakit, pinagaling ka ng Panginoon. At alam niyo po mga kapatid, sabi niya, I want, doon sa pangangaral niya sa Proving His Word, sabi niya, I want to speak just a few moments that will just a few moments. Na I want to get them people with the prayer cards up here and pray for them. Pero sabi niya, and omitting any other thing but just praying for the sick. Na pwede naman sana na habang naroon na yung mga tao, wag nang pahintayin sa kanilang mga paghihirap, sa kanilang mga sakit na dinaranas mga kapatid. Pero kinakailangan na makinig muna sila sa pangangaral. At sabi ni Brother Branham, pwede naman sana, ganun na, dumiretso na. Pero sabi niya, but before we pray for the sick, we got to get the people in that attitude. Kaya mga kapatid, bago pa man yung pagpapagaling, bago pa man yung maraming mga himala na nangyayari, na before, we got to get the people in that attitude. Na kinakailangan natin na itama po yung kalagayan ng ating puso, ng ating mga kaisipan. Mga kapatid, na kung titinan ninyo, katulad sa araw na ito, kung nais nyo na napapakinggan ko sa mga kabataan ng paglago, ay kinakailangan ninyo sa mga araw ng gawain, nasa gawain, kinakailangan na itama natin yung ating mga attitude. Itama natin yung ating mga kaisipan. Sabi ng ating propeta, it's the attitude that always bring the results. It's the attitude that you take towards God. Here is a woman, touch his garment, na doon sa main text natin, mga kapatid, ay nabasa natin yung babae na inaagasan. Here is a woman, touch his garment, she was healed with blood issue. A soldier spit in his face and put a crown of thorns on his head in filth no virtue. Tingnan nyo mga kapatid, na pinag-compare ng ating Panginoon na yung babaeng inaagasan ay pinagaling ng Panginoon dahil po doon sa attitude kung paano siya nag-approach sa Panginoon. Paano niya pinaniwalaan, mga kapatid, na sa pamamagitan ng paghipo niya sa Panginoon, siya'y pagagalingin. At ipinangaral ko na dito, mga kapatid, na kung inyo maalala na sa pagpatungkol po sa monthly period ng mga kababaihan, sa mga dinadatnan, pag ang babae po ay dinatnan, tinitingnan ito ng Israel na ito'y marumi. At ito'y nasa sa kautusan ng Panginoon na katulad po ng mga meron leprosy, ang kinakailangan rin yung mga babae na meron buwan ng dalaw, mga kapatid, ay kailangan humiwalay. At maski man yung kanilang inupuan ay hindi dapat upuan ng ibang tao. Dahil ito po ay ituturing ng marumi. At kinakailangan yung babae ay nakahiwalay lamang. At itong babaeng ito na inaagasan, mga kapatid, 12 years na po siya, mga kapatid, na nakahiwalay po sa Israel. Nabasa natin na marami na siyang nilapitan, mga doktor, mga dalubhasa sa panahon ng Israel. At kung titingnan niyo po sa panahon ng Israel noon, wala pang blood transfusion. Di katulad sa panahon natin ngayon, mga kapatid, na kung inaagasan man siya, kinakailangan dito sa ating panahon natin, kung low blood na, di ba? Sasalinan. Pero sa panahon noon, yung babaeng ito ay ipreserve ng Panginoon ang kanyang buhay sa loob ng 12 years. Na bagamat siya'y inaagasan, buhay pa rin ang babaeng ito. Pwede natin tingnan ito na payat na ng husto, naubos na yung yaman, at palagi nangangamba at umiiwas sa mga tao dahil tinitingnan ang kanyang sarili na marumi. At pwede natin itong tingnan bilang tayo sa umagang ito, mga kapatid, na alam natin meron tayong mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga karumihan. Ngunit,
Katulad ng babaeng ito, mahawakan lamang yung laylayan ng damit ng ating Panginoon. Manampalataya, mga kapatid. Maniwala sa salita ng Panginoon, tayo po'y pagagalingin. At tingnan nyo, yung soldier spit his face and put a crown, na kahit man yung soldier na yon, dinuraan na ang Panginoon, pinutungan siya ng crown of thorns, pero wala siyang naranasan na virtue na nawala yung bisa, mga kapatid. Na mas malala, ang Panginoon nahawakan lamang ng babae yung laylayan ng kanyang damit. Sabi ng ating propeta, it's your approach. Kaya, paano po tayo pagpapalain sa umaging ito? Makikita ang paggawa ng Panginoon, maranasan ang presensya ng Panginoon. Nung last week ay naranasan natin ang ating Panginoon. Masasabi ko na pinagpala tayo, mga kapatid. Pero kung nais nyo muli sa bawat gawain, sa bawat pagtitipon, sa bawat pinupuntahan, sa bawat nasaan man kayo, mga kapatid, it's your approach. Paano po sa Panginoon? The attitude is what it takes, and that's what it's tonight. It takes the attitude. Amen? We are and believe that we are in the presence of Jesus Christ, but it's your attitude that brings the result. Amen? The mechanics is here, and so is the dynamics. If you can just start it, God will do the rest. Amen? Kaya nawa, mga kapatid, sa umagang ito, ay tayo po ay sincero at tapat, nakatingin sa ating Panginoon, na hindi katulad po ng sinabi ni Propeta Isaiah sa kanyang hula. Sabi po sa Matthew chapter 14, verse 7 to 9, sabi kayo mga mapag-imbabaw, sabi ng Panginoon, napakinggan natin nung last week, yung leprosy ay patungkol po sa hypocrisy, na maihaling tulad sa sakit na meron na hypocrisy ang isang tao, ang leprosy. Mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias na nagsasabi, ang bayang ito'y ginagalang ako sa kanilang mga labi, datapwat ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Pwede po pala tayo na habang tayo ay narito sa bahay-sambahan, nagpupuri, sinasambit ang mga maiinam na mga salita, ngunit pwede po pala malayo ang ating mga puso. Kaya nawa siyasatin natin sa umagang ito, mga kapatid. Sa labi lang po ba tayo nagpupuri? Sa mga gawa lang po ba natin, sa pagtaas ng kamay? O hanggang po sa kaibuturan ng ating puso, iniibig natin ang ating Panginoon? Amen. Hallelujah. At sa panahon ni Martha at Mary, na si Mary at si Martha ay pinuntahan ng Panginoon sa kanilang tahanan. At sa Luke chapter 10, verse 39, sabi dito, at siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo rin naman sa paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Na kung titingnan natin ito, mga kapatid, pwede natin itong tingnan sa mga kapatid na nasa ministry, mga kapatid na mayroong mga ginagawa at naglilingkod paglinggo sa atin, mga kapatid. At sa verse 40, ngunit si Martha ay naliligalig sa maraming paglilingkod. At siya ay lumapit sa kaniya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kaniya na ako'y tulungan niya. Tingnan nyo, si Martha po, dahil po sa hospitality, dahil po nakita niya na yun yung tamang gawin na pumunta ang Panginoon sa kanilang tahanan, ay kinakailangan maging hospitable siya at maglingkod. Ngunit, habang nandoon ang ating Panginoon, ay naroon ang Panginoon nangangaral at nagbibigay ng kanyang salita. At sabi, sa verse 41, datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Martha, Martha, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Na tingnan nyo, mga kapatid, mainam po na sa bahay-sambahan ay tayo po ay nagagamit
sa mga diakono, sa mga nasa baba, sa mga nagti-teachers, kaya po mayroong mga alternate na ginagawa. Kaya kinakailangan na merong kaayusan-ayusin upang rin naman yung mga kapatid ay makita yung kahalagahan po ng salita ng Diyos, ang pakikinig sa salita ng Diyos. At tinan nyo, si Marta ay sinabihan ng Panginoon, naliligalig ka sa maraming paglilingkod. Alam nyo po ba mga kapatid, ay naranasan ko yung mga nakaraan habang naglilingkod. Sabi ko, Panginoon, namimiss ko na yung panahon na pag ako'y nakikinig, umiiyak ako. Sino po ba dito yung pumupunta sa bahay-sambahan, yung kalagayan ng puso, bago pa makarating sa iniisip, Panginoon, mamaya sa gawain, gusto ko umiyak ako. Gusto ko, maano ko ng pangangaral, matouch ako. At alam nyo na bagamat maraming mga suliranin, mga problema, iniisip, ngunit pag napakinggan ang salita ng Diyos, nawawala yung kabigatan. Amen? Hallelujah. Na it's your attitude, it's your approach. Paano po sa pakikinig ng Panginoon? Paano sa pagiging sincero? Na bagamat po tayo naglilingkod sa mga diakono, sa mga kapatid natin na nasa ministry, sa mga tumutugtog, sa mga backup singers, nabasa natin na pwede tayo na naglilingkod, nagpupuri, kumakanta, pero patuloy na nagpapagamit, yung pala malayo na yung puso. Alam niyo po ba, merong tinatawag na backslider in heart. Na bagamat naroon sa gawain palagi, Miyerkules, Linggo, babalik-balik, naroon palagi, pero yung puso po pala ay malayo na. Nawa ay siya sa atin natin mga kapatid, it's your attitude. At naalala ko mga kapatid, nung mga panahon noon sa camp meeting, noong noon pa po mga kapatid, pag December ay nakakasama po. Salamat sa biyaya ng Panginoon na nakakasama sa camp meeting at excited sa mga pangangaral. At alam niyo po ba, pag habang tumatagal ay uma-attend, taon-taon nakaka-attend at nakikilala na yung mga preacher. At pag-uusap-usap na kami yan, mga brother. Ganito, sino yung preacher mamaya, sino yung excited dahil, si pastor ganito, magaling to, pagpapalain. At nung mga bandang huli, sabi ko, meron mali sa aking attitude, sa aking pag-iisip, kung paano pagpapalain. Hindi ito nakabatay, mga kapatid, sa kung sino yung nasa likod ng pulpito. Alam natin na ang Diyos ay may panukala ng lahat ng mga bagay na nangyayari. Kaya nung maunawaan ko, mga kapatid, sabi ko, mali yung approach ko. Kaya pala, iniisip ko, matatayo pa lang yung ganitong brother, tatayo pa lang yung ganitong preacher. Sabi ko, hindi pagpapalay. Dahil po pala sa attitude at pag-iisip. Kaya kung matitingnan ninyo, mga kapatid, na meron akong nais na i-adapt o mas kuhanin, kung titingnan nyo ang ating pastor, hindi pa tayo nakapasok sa sa tatalakayan, mga kapatid, na introduction pa lang ito, pero wala na akong oras. Na kung meron man ako, mga kapatid, na gusto makuha sa ating pastor, na kung siya po ay umuupo na dyan, nakikinig, mga kapatid. Alam niyo po ba, kahit sino yung tumayo, kahit sino yung mangaral, mga kapatid, kung mapapansin nyo, siya po ay pinagpala. Di ba? Nakikita nyo yan, napapansin nyo yan, mga kapatid? Na mayroong mga panahon, iisipin natin, parang ulit na lang naman yung pinangaral nun. Pero meron na pulot ang ating kapatid. Meron na pulot ang ating pastor. At doon pa siya nakahugot ng paksa. Kinakailangan na
yung pag-iisip natin, yung kalagayan natin, yung baguhin natin mga kapatid. Kung nais natin na sa bawat tumatayo, sa bawat umaawit, sa bawat naghahandog awit, ay pinagpapala tayo. Amen. At sa umagang ito, ay sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Na kung nais natin na pagpalain mga kapatid, nais natin na tayo po ay samahan ng Panginoon, ay tayo po ay maniwala, manampalataya, tumiwala sa ating Panginoon at huwag po tayong mananalig base lamang po sa kaisipan natin. Alam niyo po sa panahon natin, napakadunong na ng mga tao. Lahat halos na ay edukado. Maging man ang maliliit na mga bata, mga paslit, ay marami ng mga bagay na alam. At alam nyo pa ba, yung mga maliliit na yan, minsan mas magagaling pa sa atin mag-English. Bakit? Dahil po sa YouTube kakapanood. At minsan tayo nahihirapan, paano sila kausapin. Pero dahil po sa dulong ng tao, ay pwede rin ito mga kapatid, na makapaghiwalay po sa atin sa salita ng Diyos at sampalatayanan nito. Si Adam at si Eva, mga kapatid, ay inutusan ng Panginoon sa Genesis chapter 2, na sabi sa verse 16, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Na inutos ito ng Panginoon. Datapwat sa kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Na yon na meron pinagbili ang Panginoon na huwag niyang kakainin, mga kapatid. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Natupad po ba ito, mga kapatid? Nangyari po ba ito na namatay si Adan, mga kapatid? Oo. Dahil po sa sinabi ng Panginoon, ito po ay natupad na nung sa oras na siya ay sumuway po sa kautusan ng Panginoon, nagkaroon ng disobedience, ng disbelief sa kanya, mga kapatid, siya po ay kumain niyon at namatay. At sa panahon po ni Noah, sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 6 verse 13, at sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila at narito sila ay aking lilipuling kalakip ng lupa. At alam natin na ito'y nangyari, mga kapatid, nagpasapit ng baha ang ating Panginoong Diyos at ang tao po ay nilipol niya. At sabi po ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 24, verse 37, at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Tingnan nyo, mga kapatid, ito'y sinalita ng ating Panginoong Hesukristo at ito po ay mangyayari. Na anuman na mga bagay na nangyayari sa sanlibutan na sinabi ng ating Panginoon, it will come to pass, mga kapatid. Na nababasa natin yung mga pangako ng Panginoon na sa Old Testament days ay nangako siya, meron isusugo sa kanila na tagapagligtas. At sa panahon po ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi siya nakilala ng bayang Israel. At sa panahon naman natin ngayon, na kung paano raw po sa araw ni Noe ay good din ang pagparito ng anak ng tao. Na maaring madatnan ang mga tao sa pagkabisi. Na sabi dito, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay ng lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kaya nawa, mga kapatid, kung meron man tayo nakikita, kung meron man tayo na kapahayagan, na napakinggan, nabasa sa banal na kasulatan, atin pong itong panghawakan. Na bagamat nakikita natin, sasabihin natin, Panginoon, wag muna, meron pa akong gustong i-convert na kapamilya, yung nanay ko, yung tatay ko, wala pa sa pananampalataya, Panginoon. Pero yung tika muna. Pero hindi ito ganoon, mga kapatid. Kinakailangan na maihanda natin ang ating sarili bago ang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Na sa panahon po
ni Abraham sa Genesis chapter 12, "Now the Lord has said unto Abraham, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee, and I will make thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and thee shall all families of the earth be blessed." Natingnan nyo mga kapatid, si Abraham po sa panahon na ito, si Abraham ay hindi pa Abraham, ang pangalan Abram, at tinawag siya ng Panginoon na sinabihan na lumawas ka sa iyong bayan, na pinahiwalay siya, pinasiseparate siya sa mga tao na walang pagkakilala sa Panginoon Diyos. At sabi dito, "I will make thee a great nation and I will bless thee." At tingnan niyo po sa panahon ito mga kapatid, si Abram po ay 75 years old, si Sarah po ay 65 years old. At kung iisipin ninyo kung sa ating sariling pangkaunawaan mga kapatid, imposible na si Abraham na maging great nation, na yung kanyang asawa ay lipas na para mabuntis mga kapatid. At kung titingnan natin yung sariling pangunawa natin, ay hindi natin ito panghahawakan o sasampalatayanan. Ngunit si Abram po, sabi po dito sa sa chapter 15 ng Genesis chapter 1, "In these things the word of the Lord came unto Abraham in a vision," na sa pagdating sa 15, "Fear not, Abraham, I am thy shield and thy exceeding great reward. And Abraham said, Lord God, what will thou give me, seeing I go childless?" Na doon na siya nagtanong sa Panginoon, "Sabi mo na ako'y magiging malaking bayan at ang lahat ng mga bansa ay pagpapalain dahil sa akin. Na ano ang ibibigay mo sa akin na tingnan ako ay walang anak. Ako ay matanda na, ang aking may bahay ay matanda na rin, lipas na. Paano pa kami magkakaanak? And the steward of my house is this Eliezer of Damascus." And Abram said, "Behold, to me that house given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir." Tingnan nyo mga kapatid, na si Eliezer raw na katiwala niya ay hindi ito yung magiging takapagmana ni Abraham, kundi magmumula sa kanya. At kung iisipin natin, oo, sa mga lalaki, pwede pa ito mangyari. Dahil masasabi natin walang expiration. Yung mga lalaki. At dahil po sa ganitong kaisipan ay nagawa ni Sarah sa Genesis chapter 16, mga kapatid, na ibinigay niya sa verse 2, "And Sarah said unto Abram, Behold, now the Lord has restrained me from bearing. I pray thee go in unto my maid, it may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarah." Ito po yung nagiging problema ng isang mananampalataya kapag hindi na yung tinig ng Diyos ang pinakinggan, mga kapatid. Katulad sa panahon ni Adam at ni Eva, nang pinakinggan ni Adam yung ino-offer ng kanyang may bahay, ibinigay niya, mga kapatid. At katulad man ni Sarah, mga kapatid, ay inisip niya na ito yung kaparaanan. At marahil maging man sa atin, ganon rin yung kaisipan natin. At sa panahon natin, kung titingnan natin dahil sa dalubhasa ng mga tao, pwede na lamang na ilagay na sa test tube yung mga binhi at ilalagay na lamang sa healthy na babae, magsosurrogate. At ganito yung nangyayari sa panahon natin. Nagkakaroon ng mga artificial, mga kapatid, na paglilikha ng tao. Ngunit sa panahon po ni Abraham ay walang ganun. Kaya inisip ni Sarah, baka sa ganitong kaparaanan,
ang aking asawa ay magkakaroon ng tagapagmana. At alam natin yung kwento. At sa panahon po ni Moses, mga kapatid, nung sa panahon po sila ng kadalamhatian, at sila po ay nasa bayan ng Ehipto, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon kay Moses sa Exodus chapter 3, verse 7, "At aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga tagapagpaatag sa kanila, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan." Na ito yung panahon, mga kapatid, na si Moses ay nasa wilderness, nakita niya yung burning bush na umaapoy pero hindi natutupok yung bush, mga kapatid. At sabi po ng ating Panginoon sa verse 8, "At ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila isampa sa aking mabuting lupain at malawak. Mula sa lupaing yaon, sa isang lupain binubukalan ng gatas at pulot, sa dako ng Kalineo, Heteo, Amoreo, Periseo, Hebeo, Jebuseo, at ngayon narito ang daing ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin." Na kung titingnan nyo, mga kapatid, ang Diyos ng Israel ay nangako po kay Moses na ilalabas ang bayan niya at dadalhin doon sa lupain na binubukalan ng gatas at pulot. Na kung titingnan nyo, mga kapatid, maraming mga bagay yung naranasan ng Israel, maraming mga himala, marami silang mga bagay na naranasan na ginawa ang Panginoon. Milagro, mga himala, mga kapatid, na sa panahon nito, mga kapatid, ay kung titingnan nyo, marami silang mga na-experience na mga bagay na kung titingnan nyo, kung tayo, iniisip ko nga minsan, paano kaya kung ako nandun sa panahon ni Moses? Halimbawa na lamang, hindi ka na main character. Ano ka lang, yung sunod-sunod ka lang. Tapos naranasan mo, nakita mo, hinati yung dagat na pula. Naglalakad na kayo, nakatakas kayo sa Ehipsyo. Tapos, nung kayo'y nauuhaw, yung bato binukalan ng tubig. Tapos, nung kayo po ay nagrereklamo, puro na lang mana, yung nakakain, wala bang karne? Hindi katulad doon sa Ehipsyo, meron mga sibuyas, meron mga kung ano-ano, mga kapatid, mga spices. At iniisip ko minsan ganun, na nag-iisip ako, paano kaya kung nandun ako sa panahon ni Moses? Siguro, iisipin nyo na, ako ay magiging parang malakas, katulad ni Caleb at ni Joshua. Nasasampalatayanan ang pangako ng Panginoon na sinabi ng Panginoon, aalisin ko kayo sa bayan ng Ehipsyo at sa lupain na binubukalan ng gatas at pulot ay doon ko kayo dadalhin. Napakayaman na lupain, pangako ng Diyos. At iisipin natin, dahil sa mga bagay na ito, pwede sabihin natin, nasasampalatayan natin, hawakan ang salita ng Panginoon. Amen. Nawa tayo ay amen na panghahawakan. Pero ang malungkot po, mga kapatid, sabi po sa banal na kasulatan, bago po sila makapasok sa lupaing pangako ng Panginoon, sa kabila po ng mga kanilang mga bagay na na-experience, nakita, ang bayan ng Israel ay hindi nakapasok. Merong makapasok lamang na doon po sa original na lumabas po sa Ehipsyo, ay 2 lamang po yung nakapasok. Napapakinggan na natin yan na tinataya na ang lumabas sa Ehipsyo ay 2 million. Pero yung nakapasok ay 2 lamang. At yung mga nakapasok na kasama ni Joshua at Caleb ay mga new generation na. Dahil po ito sa kanilang pagsuway at sa kanilang katigasan ng ulo at hindi po sa pagsampalataya at paghawak sa pangako ng Panginoon. Tingnan nyo, mga kapatid, pwede po pala na ang isang mananampalataya na experience na ang salita ng Diyos, ngunit nasumpungan po sa
kawalan ng pananampalataya. Dahil po sa mga circumstances sa buhay. Magbasa po tayo ng quotation, mga kapatid. I-search mo lamang Bartsot, God had said so. Iyon lamang i-type mo, God had said so. At sa pangangaral niya na Proving His Word, 1965. Na titingnan natin, mga kapatid, na yung bagay na ito ay habang ako ay nagbubulay, na sabi ko sa linggo, ako yung naatasan na mag-share. Inisip ko, ano kaya ang magandang i-share sa aking mga kapatid? Maraming pwedeng i-share. At habang sa pagbubulay-bulay ay naisip ko, maganda yung experience. Sabi ko, nung linggo, ang sarap ng experience ko na naranasan ko ang presensya ng Panginoon. Ang sarap sa experience, na-experience muli na ang Diyos ay gumagawa at kumikilos sa kaligitnaan ng gawain. Di ba, mga kapatid? At nag-iisip ako, sabi ko, ito yung maganda. Na meron na akong title, Experiencing God's Hand. Pero habang nandun na sa pagbulay-bulay, marami ng mga bagay, ipinapaunawa ang Panginoon, dumating ako sa punto na naisip ko, na sabi ko, maganda yung experience. Bakit? Pag ikaw po naghahanap ng trabaho, ang ano hinahanap? Experience. Dahil kung wala kang experience, kulang ang experience sa mga trabaho, ay hindi ka matatanggap. Yun ang reklamo sa panahon natin ngayon dito sa Pilipinas na mag-aaral ka na matagal at pagkatapos mo mag-aral, ang hahanapin una, experience. Kakatapos mo pa lamang nga mag-aral. At kung titingnan natin, napakahalaga po talaga ng experience para po ikaw po ay ma-hire sa isang trabaho. Na iisipin nung mag-hire sa'yo, alam na nito ang gagawin nito, alam na nito kung paano ang hirap ng pagtatrabaho, alam nito pahalagahan na ang trabaho. At sa isang banda na naisip ko, ang experience katulad ng isang games. At pag nag-games po tayo, pag naglalaro po tayo, nagle-level up, alam nyo po ba, habang kayo po ay naglalaro, halimbawa meron games na nag-gain po kayo ng experience. Ganun po ang rule ng gaming, ng games. Para po kayo mag-level up, kinakailangan mag-gain po ng experience. At nakita ko, sabi ko, napakaganda nitong paksang ito, na experience. Pero tingnan natin isang banda, mga kapatid, na yung mga Israelita, marami silang na-experience mula sa Panginoon. Kagilagilalas na experience. Na bawat bayan na madaanan nila, mga kapatid, ay nanginginig at natatakot na baka sila po ay lipulin ng Israel. Nakikita nila sa malayo, ayan na yung Israel. Pero bakit meron ulap? Na mainit yung panahon pero hindi sila naiinitan. At sa panahon naman ng gabi, hindi sila madilim dahil merong pillar of fire na nag-iingat po sa kanila at maliwanag ang buo nilang kampamento. Biruin nyo, mga kapatid, 2 million na tao, napakalawak na lugar kung saan sila hihinto, mga kapatid, napakaliwanag sa lugar nila. Sino ba naman ang bayan o bansa na madaanan nila na hindi manginginig? Pero sa kabila po ng ganun na bagay na kabutihan ng Diyos, mga kapatid, ang Israel po ay natakot nung nandun sila papasok na sa Promised Land. At natin sa paragraph 78, Bartsot, atras lang natin. Sabi po dito, mga kapatid, and in the wilderness, when many of them come out dancing in the spirit, when Miriam beat the tambourine, na doon sa wilderness, nung sila po ay makalabas na po sa Ehipsyo, naroon, nagtamburin si Miriam at yung buong bayan ay tuwang-tuwa at kasama ang buong bayan nagsasayawan sila dahil nakalaya na po sila sa bansang Ehipsyo, mga kapatid. At si Miriam po
ay nangunguna na binibit niya yung kanyang tamburin. At eating manna out of heaven na naranasan ng Israel na sabi nga po ay ito po ay pagkain ng anghel, mga kapatid. Yung kanilang kinakain. Listen at Moses sing in the spirit. Tingnan nyo na maski man si Moses nung siya po ay merong awitin ay napakinggan ng Israel, watching the miracles and signs go forth. But when it come to a showdown, to believe the whole word of God, all the promise, they failed. Na ang tanging gagawin na lamang po ng Israel ay maniwala, manampalataya po sa salita ng Diyos. Pero sila po ay nabigo, mga kapatid. Sabi din po dito, only 2 of them believed it, that was Joshua and Caleb. And they brought back the evidence that the land was good. 79, but the circumstances that's what hindered them. Tingnan nyo, mga kapatid, meron sa buhay natin naranasan tayo minsan circumstansya na masasabi natin na muntik-muntikan na ako dun mapaalis sa pananampalataya. Muntik-muntikan na akong mapalayo sa pananampalataya. Dahil sa naranasan, mga kapatid, na sa kabila po na naranasan ng Israel, mga kapatid, na experience mula sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Dahil po sa circumstansya na naranasan nila sa kanilang buhay, meron isang punto na nagkaroon sila ng disbelief sa salita ng Diyos. Na hindi nila pinanghawakan ang pangako ng Panginoon. Na masasabi ko nga, mga kapatid, it's your attitude. Kung paano nyo po panghawakan ang pangako ng Panginoon. Kung paano nyo po paniwalaan na kayo po ay isa sa nobya ng Panginoon. Paano nyo po panghawakan, magtiwala sa mga pangako ng Panginoon. Paano nyo po panghawakan ang kanyang salita. It's your attitude. Na kung titingnan ninyo, sa 12 spies na isinugo ni Moses, yung 10 negative, yung report. Pero si Joshua and Caleb, sabi nila, kaya natin. Ipinangako ng Panginoon, ibinigay na sa atin ang lupa. Kinakailangan na lamang i-claim. Pero yung 10 spies, hindi. Tayo'y tila baga tipaklong lamang at sila ay mga higante. Minsan, ganito yung kalagayan natin, mga kapatid. Mas tinitingnan natin yung mga bagay sa ating paligid, yung mga kamalian natin, mga kabiguan. Minsan, ito yung nakakahadlang na mga sirkumstansya. Bagamat naranasan na natin, na-experience na natin, di ba? Nung last week, naka-experience tayo, napakaganda ng gawain, pero pagdating ng mga araw na naman na lumipas, mahina na naman ako. Meron na naman problema. Meron naman din na pinagdaraanan. Dahil po sa mga circumstances, nakalimutan na naman natin yung pangako ng Panginoon. Manampalataya at tinitingnan naman na natin yung sarili natin, Panginoon, napakarumi ko, hindi ako karapat-dapat. Kaya nga, mga kapatid, it's your attitude. Paano nyo po panghawakan ang salita ng Diyos? At sa pagpapatuloy, we're not able, sabi po dito, because they said, sabi nung na yung circumstances, because they said, we're not able to take that land because their cities are walled. Na kung titignan nyo yung Jericho, sabi doon, 2 karo, yung parang highway natin, yung national way natin, yung kanilang wall, yung kanilang wall sa kanilang city, mga kapatid. Kung titingnan natin, para bang overpass. Their delegates there, not their delegates, but their people are a great giants. Why we look like grasshoppers up aside of them.
na tinapaklong at sa verse 80, Joshua and Caleb said, "We are more than able to take it." Why? God had give it to them. No matter how big the giants was, the obstacle meant nothing to them. God had said so. Sinalita ito ng Diyos, panghawakan natin, and God proved it by them. And they did go over and take the land, and God said they would do it. He proved it to them. Amen. At alam natin yung kwento, mga kapatid, na yung lupain ng Kanaan, mga kapatid, ay ito po ay napasok na Israel at na-claim nila ang lupain. Amen. Kaya naman si Joshua and Caleb, titingnan nyo, marami nakaranas, 2 million naka-experience ng salita ng Diyos. 2 million yung nakaranas na nakita, na hinati yung dagat na pula. Mga experience na masasabi natin na ito po ay makapag-level up na sa ating pananampalataya. Pero sa sandali lamang po, mga kapatid, nagkaroon lamang sila ng pag-aalinlangan sa salita ng Diyos. Doon na nangyari, hindi na sila nakapasok sa pangako ng Panginoon. Kaya nawa, mga kapatid, panghawakan natin paano po tayo sa salita ng Panginoon, na trusting God's Word, na kung meron man po tayo nasa sampalataya ng panghahawakan, ay ito ang ating Panginoong Hesukristo. Nasabi po sa John chapter 1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." At ito ay pinuputungkulan ang ating Panginoong Hesukristo, na sabi ng ating Panginoon na sa Matthew chapter 7, "Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit." Na kung titignan nyo, yung mga taong ito na gustong pumasok sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, sa kaharian ng langit, ito po ay nakakilala po sa Panginoon. Kaya nga tinawag siya Panginoon, Panginoon. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, "Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan." Tingnan nyo yung mga taong ito, panghula sila, nakapagpalayas ng demonyo, nagsisigawa ng maraming gawang makapangyarihan, mga kapatid. And yet, ang sabi ng Panginoon, "Kailan may hindi ko kayo nangagkikilala. Magsalayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan." Na kung titinan nyo, mga kapatid, meron mga dakilang tao sa ating mundo na ginagawa yung mga ganitong mga tanda, ngunit sabi ng Panginoon, hindi sila nakikilala ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, na kung paano napakinggan natin last week, na yung tayo, mga hintil, ay inuugpong lamang sa punong olibo, na alam natin sa panahon na darating, ang biyayang ito ay ibabalik rin naman sa Israel. Kaya nawa, mga kapatid, habang bukas ang biyaya sa atin sa panahon na ito ang panahon na tayo po ay maniwala, manampalataya sa salita ng Diyos. Amen. Panghawakan ng buo ang pangako na sinasabi na ang Panginoon ay babalik na, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Nasabi sa Pedro na tingnan nyo na ang Panginoon, ang isang araw sa Panginoon ay tila baga sa atin ay ang 1,000 taon, sa atin ay isang araw lamang po sa Panginoon. Na kung titingnan natin, iniisip natin, ang tagal ng Panginoon, ang tagal ng kanyang ng pagbabalik. Pero sa ating Panginoon ay saglit lamang po ito, mga kapatid. Kaya paano po ba tayo manghawakan? Simple lang naman, yun ang nakita ko, mga kapatid, na naisip ko. Pwede po ma-experience natin. Pero kinakailangan yung attitude natin, patuloy po tayo manampalataya, panghawakan ang salita ng Panginoon at ang kanyang mga pangako. Na kung meron man po tayo sa sampalataya ng husto ang ating Panginoon, balikan natin si Jairus. At habang po naglalakad si Jairo, mga kapatid,
ay papunta ang Panginoon sa bahay ni Jairo, yung babaeng inaagasan ay umiksena muna. At dahil sa pananampalataya ng babaeng inaagasan na yon, sa loob ng 12 years, naghahanap siya ng lunas. At sa loob ng mga mahaming taon na yon, mga kapatid, naubos yung kayamanan niya. Maari na hindi na siya nakakain ng maayos dahil nga naubos na yung kayamanan. At kanyang mga kamag-anak ay gayon rin yung kalagayan, mga kapatid. At sinubukan nila na maghanap na ng maraming mga dalubhasa para malamang mapagaling, mga kapatid. Pero nung marinig niya na narito si Jesus, nababalik mula doon sa daong na nasa kabilang ibayo, narinig niya yung mga tao. At pagdaka, mga kapatid, pumunta siya doon na mayroong pananampalataya at pag-asa, mga kapatid, na siya ay pagagalingin ng ating Panginoon. Amen. Nawa ay ganito yung kalagayan natin, na mahawakan ko lamang yung laylayan ng kanyang damit. Tingnan nyo yung tingin niya sa kanyang sarili. Yung tingin niya sa kanyang sarili, maruming-marumi. At gusto lamang niyang isekreto na natakot nga siya na dahil sa siksikan ng tao, nadikitan na siya ng mga crowd at iisipin ng mga crowd, sila ay marumi na rin. Nahawaan na ng karumihan ng babae. Bakit? Sila po ay nasiksik rin ng babae dahil sa rami ng tao. Kaya po nung naghahanap ang ating Panginoon, sino yung himi po sa akin? Merong bisa na nawala. Tingnan nyo, sabi sa Bible, at nang makita ng babae na siya ay hindi nalingid, na akala niya, maisisekreto niya na naranasan niya na, gumaling na siya, okay na. Pero sa ating Panginoon ay walang lihim na pwede natin na itago, mga kapatid. Ang Diyos ay mabuti. Amen? Kung ano man po yung pangangailangan natin, ano yung kinauuhawan natin sa Panginoon, nandun siya, kakatagpuin po tayo. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. At sabi dito, at nagpatira pa sa harapan niya, na isinaysay sa harapan ng buong bayan, ang dahil kung bakit siya ay hinipo niya, at kung paanong gumaling siya kapag daka. Amen. Naroon na ikinuwento niya, ako'y maruming babae, dahil 12 years na ako, na hindi nakakahanap ng lunas, ako'y inaagasan ng 12 years. At marahil, ganito tayo sa umagang ito, mga kapatid. Pero kung nais nyo ng kagalingan, nais nyo maging malinis, hallelujah, maniwala lamang kayo sa Panginoon. Amen. Katulad ni Brother Branham sa panahon niya, na pwede na, direkta, sige, prayer line, manalangin na tayo para sa mga may sakit, para hindi na mahirapan. Pero, ang kinakailangan, yung attitude ng mga tao sa paglapit sa Panginoon. It's your approach sa umagang ito, mga kapatid. Nasa inyo, na napapakinggan natin yung part ng preacher ay 50% at sa inyo ay 50% nakabatay. Kung nais nyong pagpalain, ay naroon rin kinakailangan, meron rin kayong participation, mga kapatid. At pagkatapos nito ay pinuntahan, pumunta kay Jairo yung kanyang isang lingkod naglilingkod sa kanya at sinabi dito na patay na ang anak mong babae, huwag mong bagabagin ang guro. Tingnan nyo, kung dumating kaya sa puntong ito yung mensahe sa inyo, na naglalakad kayo, nakaranas na kayo ng himala, na nakita na nyo na yung babae, gumaling siya, hinawakan lang yung laylayan ng damit ng Panginoon, gumaling siya. At si Jairo dun sa puntong ngayon, sabi niya, sure na ako gagaling ang aking una kaiha. Gagaling yung kaisa-isahan kong anak, na anuman naranasan niya, sabihin lang ng Panginoon, hawakan lang siya, gagaling. Ganon yung pananampalataya niya. At marahil habang nandun sa tagpong iyon, iniisip niya, makarating lang ang Panginoon, mahipo lang ang aking anak.
darating na yun, na ang kagalingan sa kanya. Na marahil ay, tila baga naiinip na siya, Panginoon, bilisan na natin. Dahil yung anak ko naghihingalo, tapos naantala pa tayo dito. At pagdakadakay, mga kapatid, dumating, huwag mo nang bagabagin ang guro, patay na ang iyong anak. Ano kaya magiging reaksyon nyo, mga kapatid? Hindi sinabi dito na naglulupasay si Jairo dahil patay na pala yung anak niya. Pwedeng ganon nangyari, mga kapatid, na nag-iiyak siya dahil po sa balita. Pero nang marinig ito ng Panginoong Hesukristo, sabi niya, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang at siya'y gagaling. Amen. Kaya mga kapatid, marahil meron mga sirkumstansya na kahindik-hindik at katakot-takot na tila baga yung pananampalataya natin na marami na tayo na experience na paggawa ng Panginoon ay minsan naliliglig pa rin. Dahil po sa sirkumstansya, dahil po sa mga nararanasan. Pero wag natin kalimutan yung pangako ng Panginoon. Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang at siya'y gagaling. Hallelujah! Trust God's Word na ito ang ating Panginoong Hesukristo. At nang dumating siya sa bahay, ay hindi niya ipinahintulot na pumasok na kasama ang sinumang tao. Tingnan nyo, nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo doon sa bahay ni Jairo, ay hindi niya pinahintulutan na makapasok yung mga unbeliever. Yung mga iniisip nila na yung anak niya ay patay na, wala nang pag-asa. Pero, ang pinapasok, sabi dito, maliban na kay Pedro, kay Juan at kay Santiago. Kaya po pala napaka-importante, mga kapatid, na yung kung tayo po ay nais ng mga kaigalingan, mayroong mga nagre-request ng prayer request nung dati ay natandaan ko si Pastor Nestor bumisita po sa atin at may nag-request ay pinapasok lamang yung ilan. At minsan pa napakinggan ko sa kanyang pangangaral ay bago po siya, mga kapatid, na sa prayer request, bago yung pagkakast ng kaaway, ay tatanungin niya muna, sino dito yung walang pananampalataya? Hindi naniniwala na ito'y gagaling. Lumabas muna kayo. Labas. Ganon yung niya. At sa panahon po ng ating Panginoon Kristo, hindi niya pinahintulot yung mga unbeliever na nandun rin sa loob. Ang tanging pinapasok niya ay yung mga believer, yung mga naniniwala, nagtitiwala sa Panginoon. Na ito'y si Pedro, si Juan, si Santiago, at ang ama ng dalaga at ang ina nito. Na ito lamang yung pinapasok. At tumatangis ang lahat at pinanambitan ang dalaga, datapwat. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magtangis sapagkat siya'y hindi patay, kundi natutulog. At tingnan nyo po yung mga kritiko, yung mga tao, yung mga nanunuya. Sinasabi nila, mga alive, mga ganyan. At sabi dito, at tinawanan nila siya na nililibak. Na imbis sampalatayanan, panghawakan ng salita ng Diyos, ay tinawanan po. Hallelujah. At kung titingnan nyo, mga kapatid, marami sa panahon natin ngayon na tila baga tinatawanan na lamang tayo. Napakahaba pa. Meron pa mga i-share, mga kapatid, ngunit alam ko na ito'y marahil ay sapat na, mga kapatid, at naniniwala ako at nananampalataya na tayo po, sa kabila po na marami na experience na naranasan sa ating Panginoon, ay mas higit pa po tayo magle-level up sa pananampalataya. Na kung nais po natin na lumago at patuloy na makita ang salita ng Diyos, ang kanyang mga pangako, kinakailangan po natin ay manampalataya, panghawakan ang kanyang salita. Amen. Na once po pala na tayo po ay mawaglit lamang sa pananampalataya, makalimot, katulad doon sa 12 spies, yung 10 negative report, yung 2 ay good report, naging bunsod na yon. Alam nyo, yung sabi doon sa Bible, nung sabihin ng 10
espiya ng 10 na mula sa tribo, sa kanya-kanyang tribo, na ganito, imposible, hindi tayo makakapasok. Alam niyo yung ginawa ng bayan ng Israel? Nagsiiyakan. Inisip nila na sila'y mauubos na, mamamatay na. Hindi nila kaya yung kanilang papasukin. Pero sabi po sa banal na kasulatan, for with God, nothing is impossible. Amen? Hallelujah. Hallelujah. At marami pa ako na nais pang basahin, quotation. Masasabi ko parang kalahati pa lamang, ngunit alam ko ang Diyos ang siyang bahala po, mga kapatid, na ang pagtitiwala ko ay nasa Panginoon. Amen. Na kung meron man po tayo na pagtitiwalaan, hindi po doon sa mga nasa likod ng pulpito. Hindi po doon sa mga kung sino pa man ng mga tao, kundi tanging sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa Diyos lamang po ang kapurihan, at hindi na po ako magko-closing ng panalangin, at dahil po ay labis na rin po sa oras, at nawa po ay ipagpaumanhin ninyo ang mga minuto na lumabis, maging man sa ating MC ay humingi ako ng pamanhin. Ikaw na bahala na mag-manage. Na ang Diyos po ang siya po maghigit po na magbigay po sa atin ng pagpapala sa umagang ito. Amen. Amen. Sa Diyos lamang po ang lahat ng kapurihan. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon.